nakakarating naman sa akin is kikwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. No, we're in the minority. So of course, we want to be in the majority. Naku po, ito na mga kababayan, Senator Loren Legarda, inalockdown na maging isang Senate President. Kung matatandaan po natin mga kababayan, kumalat po sa social media nung kamakailan lang na di umano, papalitan daw itong kasalukuyang Senate President natin dahil nga daw merong mga hindi nagustuhan yung mga naging action po lately nitong Senate President. Bago po natin ipagpatuloy itong mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. From News 5 mga kababayan, inilahad ni Senate President Tito Sotto na may nag-alok umano mula sa Senate minority kay Sen. Loren Legarda na ihalal siya bilang Senate President. Yan. Sino po kaya ito mga kababayan? Ano? Yan, nalaman ni Sotto ang impormasyon ito mula mismo kay Loren Legarda. Yan, sinabi umano ni Legarda na hindi siya interesado siya sa posisyon. Dagdag pa dito, ang buong majority namin ay very solid. As a matter of fact, baka isa-dalawa sa mga hindi namin kasama dati, mapapasama sa akin. Yan po yung naging pahayag ni Tito Sotto. So ito, pakinggan po natin. Ito naging pahayag po ni Senate President at ni Senator Cayetano, mga kababayan. I doubt it, but sabi ako dito I serve with the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, what do you say about the rumors during the weekend, SP? wala naman. Nakarating sa akin na gano'n. Nakarating naman sa akin is kikwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussions. There are people with happy of our direction. May people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, you get 13 people of like minds. But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. And sino kaya mga kababayan? Sa tingin niyo, sino kaya yung nag-offer dito kay Loren Legarda, mga kababayan? As the leader, sir. No, we're in the minority. So of course, we want to be in the majority. Ayan mga kababayan, narinig nyo. Gusto na maging majority yung mga minority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important to us sa minority. Ongoing ang pag-uusap para mapalitan yung leadership, sir? Marami, all kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction, kamusta yung leadership, makaka-13 ba? That's never been a secret. But no 13 yet. No 13 yet. Physically, wala. Okay. At ito mga kababayan, pakinggan rin po natin ito naging opinion po ni Attorney Mike Operario, mga kababayan, tungkol nga po dito sa palitan di umano ng Senate President. Ang pinuno daw ay sumasalamin na kung ano ang pinunumunuan. Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ang mga kaganapan na meron tayo sa kasalukuyan dito sa ating bayan. Kailan lamang ay lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives ukol doon sa unang impeachment case ni Sara Duterte. Sinabi kong una dahil tila naghahanda na sila doon sa pangalawa nila. But the important thing that we will discuss here today is yung ugong na nausap-usapan doon dito sa naging comment ni Senator Tito Sotto as Senate President laban dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Marami siyang mga maanghang na pahayag at tila ba hindi umaakma doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas at it is an expression of utter disrespect to the co-equal branch of government, breaking a traditional protocol on mutual respect sa mga ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Ang kritisismo ni Tito Sotto ay tila pagbatiko sa independence, sa wisdom, and legal acumen ng ating magistrado sa Korte Suprema. And this is coming from someone who is not even a lawyer. At para pa ako'y nakikinig sa mga diskurso, hindi lang isang Senate President o ni Senator Tito Sotto,
ba ni Senator Tito Escalera na graduate ng One University. Kaya maraming mga abogado ang nag-react sa kanya sapagkat tila yung kanyang desisyon, ang kanyang posisyon na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema ay base lamang sa kanyang payak na kaalaman kasi hindi naman talaga siya abogado at hindi umaakma ito sa mga legal jurisprudence at sa mga nakasaad sa ating konstitusyon. Unang-una, the Supreme Court ay hindi ka dapat magtaka kung bakit unanimous ang desisyon. Hindi ito ang unang desisyon ng Korte Suprema na unanimous ang kanilang desisyon. Marami na naging desisyon na itaas ang Korte Suprema, especially in questions of law, na unanimous ang kanilang desisyon. So, huwag ka magulat tungkol dito. Because ito lang naman ay motion for reconsideration. Ibig sabihin ito, ay nauna sila nagbigay ng desisyon. So, kung hindi nagbago ang isip nila tungkol sa unang desisyon nila, ay palagi ko ay nakarapat lang naman dahil wala namang bagong ipresenta. All that was raised by the House of Representatives are a rehash of the old arguments and a discussion on certain legal points. So, nasabi mo ng Korte Suprema, walang basihan. And so, we must respect the decision of the Supreme Court. Pero, ang importante dito, ang mas nakakatakot sa mga pahayag nila nito, ay tila ba ang mga deklarasyon na ito ay may kasamang mga pagbabanta. Kasi ilang beses binanggit yung impeachment. Ano? Pati sa mga miyembro ng Korte Suprema. Sinasabi nga parang pinahihirap, may vested interest daw ang Supreme Court, at pinahihirap ang proseso ng impeachment para pag sila naman ang may impeach siguro, ay may hihirapan daw ang House of Representatives, ang Kongreso, sa pag-impeach ng mga miyembro ng Korte. This is a signal of sorts. Ano? Kaya nga ay parang warning siya ng tinatawag. Parang sinabi ko noon, nung si BBM ay nagdeklara doon sa House of Representatives sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. Sabi niya doon sa yung mga congressman na nagpalakpakan naman yung mga congressman parang doon sa kwentong Iskubro. Well, sinabi ko na noon, ito ay warning sa mga kalyado ni Presidente Marcos. Huwag kayong bibitaw sa akin, otherwise kakasuhan ko kayo. At ito na nga ang nangyayari ngayon. Nagkakasuhan na ng mga pili ng mga miyembro ng Kongreso sapagkat yung mga marami pa na pumili o pinili na manatili doon sa kampo ng Presidente na humihina na sa kasalukuyan both politically and physically is being rewarded, nare-reward sila ng hindi pagsasampa ng kaso sa kanila. Kaya merong nakaamba sa kanila mga kutsilyo at mga baril para ba kayo ay huwag tumutlo sa akin. Pero itong position that the Senate President has taken, what important thing here to consider is not just the yung hotwash o walang kakwenta-kwenta ng mga argumento ni Tito Soto because that is already obvious to the nation and it's already been discussed by many analysts and legal experts. But what I wanted to point out here and to call out is the Senate. Ang mga miyembro ng Senado, ang Senado noon pa has always been known for their independence. This has been the training ground of many presidents of the country. And they have been known for their independence, for their legal acumen. Maraming mga senador ay mga naging presidente, ay mga abogado. And pag ikaw nakarating na senador, ang ibig sabihin niya, ikaw ay matalino. Presumably. Pero this time, ang mga senador natin, nanatiling tahimik, hinahayaan na si Tito Soto ang sumalamin sa kanila bilang mga senador. Kayo bang lahat dyan ng mga senador ay pumapayag na kung ano si Tito Soto bilang isang senador ay ganoon din kayo? Na ang kanyang kaalaman ay siya na rin kaalaman ninyo? Na ang kanyang mga prinsipyo ay kumakatawag din sa kung anong prinsipyo meron kayo? Well, kayo ang sasagot niyan. Pero kung ako yung senador na naandyan, ay siguro hindi ako papayag na isang Tito Escalera ng One Bull University ang magre-represent at magsasalita para sa akin. Siguro, sapat na meron kayong sinumpang tungkulin bilang mga senador. At alam niyo na umaasa sa inyo ang maraming mga Pilipino para gawin niyo ang nararapat. Hanggang kailan kayo mananahimik, hanggang kailan kayo uupo na lamang sa isang sulok habang ang institusyon na kinabibilangan nyo ay nabababoy na at nababasos na pinagtatawa na ng sambayanan dahil sa mga ginagawa ng inyong mga pinuno. Well, it seems as if change is about to come, I hope, because there are already rumors that by tomorrow, or this is already tomorrow, by today, there will be a change of leadership in the Senate. I certainly hope that that rumor will hold true at ang umuugong na balita ay babae daw ang magiging new Senate President. Well, others are hoping it will be Amy. Ako ang bet ko dyan if it will be a female. And there will be a change ng liderato ng Senado. It might be Pia Cayetano. I hope not Riza Montiveros.
And I would bet that it would be Pia Cayetano kung magkaroon man ng change of leadership. Because mas madaling mag-shift yung alliance niya because the minority ay nandun yung kanyang kapatid. And with Pia Cayetano, I think she will be able to bring with her the Villar's and some other senators if this will happen. Sana nga magkaroon naman ng totoo at genuine na pagbabago dito sa Senado. Nevertheless, kami, ang buong sambayanan, ay nagmamasid sa inyo, nagbabantay sa inyong lahat, at patuloy kami makikilaho sa usapan ito. Pero sa aming paglaho, patuloy kami magsisipag-aral sapagkat alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So ayan mga kababayan, narinig din po natin itong pahayag ni Attorney Mike Operario. Ngayon po, kung may opinion po kayo, comment nyo lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.